ito yung hindi nakikita natin ng araw. Pero ngayon, kapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat nauunawaan natin yung ibig sabihin ng biyaya. Na ito ay lahat ay galing sa Diyos. Tinapos niyang trabaho para makamit natin ang tagumpay. Amen. Para hindi po masama ang pag-aralin ng anak, hindi masama ang siya'y payungan. Pero the best na maitaral sa kanilang puso't isipan ay yung bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na yun ang ating pinag-aaralan, yun yung ating tinutuklas, yun ang tinuturo sa atin ng Holy Spirit. Ngayon, ito yung pinauunawa ng salita ng Diyos sa atin kung bakit tayo nagiging interesado sapagkat ang sabi nga ni Peter, Panginoon, saan pa kami pupunta kung kami aalis sa iyo? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Nung sinabi ni Jesus, ako ay buhay. Si Jesus ang puno ng buhay. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Alam niyo yung buhay na yun, hindi yung basta buhay na parang buhay ka. No. Ang ibig sabihin ng buhay na yun ay buhay na masagana, buhay na kasiya-siya. Amen. At pag ito'y naunawaan ng isang tao, ng isang mananampalataya, sabi ko nga, pag ikaw ay lumalim dyan, hindi mo yan bibitawan. At kahit na kamatayan ang harapin mo, hindi mo ito itatakwil sapagkat wala ka nang makikitang kasing halaga at kasing ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pag naintindihan ito, pag naunawaan ito, kaya napakahalaga noong naintindihan, nauunawaan, tama ang inyong pinaniniwalaan. Hindi yung kung ano lang ang nakabisnan mo. Basta, ang ibang kapya, basta naniniwala ako sa Diyos, tapos. No. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kapag ang bata ay namulat sa kagandahan, sa katotohanan ng ginawa ng Diyos, yun ang kanyang magiging buhay. Maniwala kayo, wala kayong magiging problema. Kapag tumatag ang ating mga anak at talagang napabaon sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesus, wala kang aalalahanin. Hindi ka matatakot. Umalis ka man sa buhay na ito, alam mo sila'y nasa kamay ng pinaka-mabuti. Walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Amen? Palapakuloy natin ang Panginoon. Sabihin nyo, hallelujah! Praise God. Praise God. Kaya naman si Pablo at ibang mga apostol, buhay nila, ibigay, handa kahit mamatay, sa pagkakita nila ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus. Tuloy natin po yung salitang kaligtasan. Hindi pa tapos? Ano yung ating napag-aralan yung ang Ebanghelyo sa 10 salita? Alam niyo ibig sabihin nun? Na ang Ebanghelyo sa pamamagitan lamang ng 10 salita ay magiging maliwanag na sa iyo at maunawaan mo. Bakit ba tinawag itong Ebanghelyo? Kung natanda ninyo sa ating pasimula, ito'y galing sa original na salitang Griego na Euangelizo, na ibig sabihin ay glad tidings, mabuting balita, na ang layunin ay ipaunawa sa tao na tinapos na ni Kristo Jesus ang tibok ng kamandag o tibo o kamandag ng kasalanan na binigay ni Satanas upang ang tao ay maghirap, ang tao ay magdusa, ang tao ay magdumanas ng iba't ibang uri ng sumpa. Ano? Kung bakit ang tao ay dumaranas ng sumpa, kahirapan, kabiguan na parang wala ng pag-asa. No, yun ay inalis ni Jesus, tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At upang maunawaan ito, una, ay yung salitang, ano yung unang salita? Pag-ibig.
Gaano mo nauunawaan na mahal tayo ng Diyos? Personal mo masasabi, pag sinabing personal, ikaw mismo sa iyong sarili, masasabi mo na mahal ako ng Diyos. Kasi madaling mabasa na God is love, madaling mong maraming tayo sa pag-ibig. Pero ito'y ma-apply mo sa iyong buhay. At masabi mong totoo, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen. Dahil sabi ng John 3:16, ang pinakapusod ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. At tinutukoy yung sanglibutan doon ay ang mga tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus. Ang sino mang sumampalataya, ang lahat ng naniwala, ang lahat ng tumanggap, ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos at ng buhay na walang hanggan. So mayroon ka ng buhay na walang hanggan. At yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi ka na malulungkot at hindi ka na magiging KSP. Ngayong KSP, kulang sa pansin. Kung hindi, ngayon ay meron kang kasiguraduhan, sabi ng salita ng Diyos, hindi sinungaling ng Diyos, mahal na mahal niya ako. Amen. Palakpakan natin ang power. Ang sabi ko na ang ating biro, pero totoo. Halimbawa, kapag ikaw ay isang lalaki at ang masakit ay iniwan ka ng iyong boyfriend, hindi dapat ikaw ang malungkot at magdusa. Oo, maaaring malungkot ka, pero dapat ang sabihin mo, malas niya. Iniwan niya ang mahal na mahal ng Diyos. Amen! Kaya pag ikaw ay, alam mo na ikaw ay mahal ng Diyos, mai-inlove ka rin sa Kanya. Kapag alam mo na ikaw ay inibig ng Diyos, siya ang unang umibig sa iyo, maiibig mo siya at maiibig mo rin yung mga hindi ka ibig-ibig. Alam niyo, ibig sabihin ng maiibig mo yung hindi ka ibig-ibig, yung mga gumagawa sa iyo ng masakit, yung mga gumagawa sa iyo ng parang hindi maganda, hindi ka magiging apektadong lubusan noon. Maaaring ikaw ay maapektuhan, nalungkot ka, may emosyon tayo, pero hindi yung magtatagumpay sa iyo. Kasi dahil naghahari sa iyong puso, mahal ako ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Amen. Meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, hindi pa rin sige. Mahal naman ako ng Diyos eh. Ang mahirap, mahal na mahal ka ng maraming mga tao, hindi ka naman mahal ng Diyos. Bakit hindi mahal ng Diyos? Hindi niya nauunawaan, hindi niya natatanggap. Pero sa totoo lang, minahal ng Diyos ang lahat ng tao, wala sa kami. Pero natatanggap natin yan, nauunawaan natin yan kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, mabuting balita, kapag ikaw ay in love, pag ikaw ay alam mo mahal na mahal ka ng Diyos, may in love ka rin sa Diyos, at hindi maaapektuhan ng anumang mga kasinungalingan na ipinakikita, inilalagay ng kaaway, narinig mo na ipinaparinig sa iyo ng kaaway, hindi maaapektuhan ang buhay mo sapagkat matatag ka nakatayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Okay. Sumunod, ano yung pangalawang salita? Forgiven. Pinatawad. Ang mabuting balita, ibinigay ng Ama si Jesus para tayo ay alisin sa sumpa ng kasalanan. Amen? Lahat ng kasalanan at ang pinaka-worst na kasalanan, yung self-righteousness na ginawa ni Adan, yung kasalanan, kaya tayo naging sinner dahil sa ginawang pagbagsak ni Adan. Yung ating mga nagagawang kasalanan, by products lang yon. Pero kung bakit tayo naging sinner, hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil sa ginawa ni Adan na pagsuway. Nakumain niyo po ba? Mahalagang maintindihan yun. Naging sinner ka, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan dahil sa ginawa ni Adan. Si Adan ang may gawa, kaya tayo naging sinner.
At kaya lamang tayo nakagawa at umaksyon sa kasalanan, bunga ng kasalanan ni Adan. Amen. Gano'n man ang dami o worse na kasalanan na nagawa mo sa lupa ito, hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung kasalanan ni Adan. Kaya kahit ang bait-bait ng tao sa lupang ito, pero hindi niya alam na siya'y sinner pa rin dahil sa ginawa ni Adan, kailangan niyang tanggapin ang nagpatawad, ang ibinigay ng Ama na kapatawaran para sa ating kasalanan. Hindi ikaw ang gumawa para ikay mapatawad ng Diyos. Ang gumawa para tayo mapatawad ng Diyos ay sino? Si Jesus. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Kaya, napakabuti ng Panginoon, hindi ikaw ang gumawa, kaya ka naging sinner. Hindi din ikaw ang gumawa, kaya ka naging malinis. Kaya ka naging matuwid. Hindi tayo ang gumawa. Sino ang gumawa? Si Jesus. Yung kanyang kamatayan, yung kaparusahan para sa kasalanan ng sangkatauhan, iyon ang nagkikaroon ng bisa para tayo ay maging forgiven, mapatawad, hindi dahil sa ating ginawa. Ang tao, para mapatawad ng kanyang kapwa-tao, nagme-make up yan. Ipakita mo na talagang nagsisisi ka na. Ganyan ang tao. Amen. Ipakita mo na hindi mo na akong gagawa ng masama. Pag napakita mo, saka ako maniniwala. Kasi nga to si is to believe ang tao. Pero ang Diyos na ipakita na sa Ama ang bisa ng kapatawaran para sa katauhan. Ang gumawa ay si Jesus. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay gawing matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Malinaw po ba yun? Na kaya tayo ay naging matuwid, si Jesus ang kumuha ng ating kasalanan. Ang gagawin lamang natin, manampalataya. Tanggapin, paniwalaan, at ikaw ngayon ay pinatawad na. At ang blessing ng pinatawad na, kasi ang kasalanan ang nagdulot ng kahirapan, iba't ibang uri ng sumba, sakit sa buhay ng tao. Ngayon, nung tayo pinatawad na, hindi lamang ikaw ay para maligtas ang pangatlong salita. Hindi lamang para ikaw ay maligtas na pupunta ang iyong kaluluwa sa impyerno, kung hindi ikaw ay pupunta sa langit, meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay pinatawad na ng Panginoon o siya kumuha ng parusa. Sa ibig sabihin, makikita natin lahat ng bagay na para sa atin ginawa ng Diyos. At kapag naunawaan mo ito, kung gaano kahalaga ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, lagi kang magpapasalamat sa Kanya. Lagi mo siyang sasambahin. At makiibig naman kung bakit walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa atin. Tayo'y kanyang kaibigan. Amen? Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. Okay. Kaya tayo sa pangatlong salita. Ligtas. Sabi mo sa iyo katabi, ako'y ligtas na. Kaya pala sabi ng Bible, ang kaligtasan ay hindi bukas. Ang kaligtasan ay ngayon. Sabi ng Korinto, ang kaligtasan ay hindi bukas. Ang kaligtasan ay ngayon. Kapag tinanggap mo si Kristo, ngayon, ligtas ka na. Wala ka nang aalalahanin pa. Ligtas ka na. Hindi relihiyon ang tinanggap mo. Sino tinanggap mo? Mabuting balita yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ligtas tayo. Amen. Kaya, sabi nga sa ating paksa sa introduction, ang pinakamatamis sa pandinig ng tao ayon sa survey ay ligtas. Ang tao lagi na hinahanap, ligtas. At ang good news, ang kaligtasan ginawa ng Panginoon ay hindi lamang para ang iyong kaluluwa ay mapunta sa langit at huwag mapunta sa impyerno, kundi
habang nabubuhay ka rito, package din, hindi lamang pang spiritual, maging sa physical, maging sa material at pinansyal. Ang sabi ng Diyos, ako'y naparito para magbigay ng buhay, buhay na masagana, at buhay na kasiya-siya. Amen. Magkantay ka lang, magtiwala ka. Ang kinig mo, tanggapin mo. Magmamanifest ang blessing, ang tagumpay sa buhay natin. Habang tayo ay lumalago, tumitibay, tumatatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Okay, praise God. Tuloy natin. Nasa na tayo? Balikan natin ito sa sabi ng Colossians 2:6 hanggang 7. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Diba? Magpakatatag kayo at ano sumunod? Patuloy na lumago. Saan? Sa pagkakilala. So yung pagkilala mo kung sino si Jesus, napakahalaga nun. At dapat tuloy-tuloy yun. Amen. Sabi mo sa iyo katabi, tuloy-tuloy. Diba? Ang sabi nung kanta, araw-araw ako'y kanyang binabago. Bago na tayo. Ba't binabago pa? Habang nakikilala mo si Jesus, nakikilala mo kung sino ka na kay Kristo Jesus. Amen. Nakikilala mo na yung wamis ng Diyos na nasa atin. Sino na ba ako ngayon bilang anak ng Diyos? Kaya sabi dyan, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa ito. Magpakatibay kayo. Paano titibay? Kailangan lumalalim ang iyong pagkakilala. Kung baka sa kailangan maging maugat, lumalim ang iyong ugat. Ang ibig sabihin yung pagkaunawa, yung pagkaalam. Napakahalaga po nun. Ang magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Paano mo tinanggap si Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ka nabubuhay na kasama si Kristo? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mo tinanggap si Jesus? Sa pananampalataya. Saan nagagaling ang pananampalataya ng Jesus? Sa salita ng Diyos ayon sa kanyang pinangako. Pagkatapos, paano ka nabubuhay na kasama si Kristo? Kasama na natin si Kristo ngayon. Amen? Pastor, hindi ko nakikita si Kristo. At hindi ko yung nararamdaman. So, hindi mahalaga yung nakita mo o nararamdaman mo. Bakit mayroong mga tao na nagsasabi na, nakita ko si Jesus, nagsalita siya sa akin, masyado tayong hangang-hanga. Gano'n niya, nakita ko si Jesus, nagpakita sa kanya, at may narinig niya ang tingin ni Jesus, nagsalita sa kanya. Grabe yung pagkakahanga. Sana, mangyari din sa akin yun. Mga kapatid, pag sinabi si Jesus ay nasa atin, hindi mo na kailangan makaranas pa ng mga ganung bagay para masabi na sa iyo na si Jesus. Hindi ko maaangkin na nasa akin na nga si Jesus hanggat hindi ipinapadama at wala akong narinig talaga sa kanya. No? Ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya iniwan ng Diyos ang kanyang pagkakamay po. Kaya iniwan ng Diyos ang kanyang salita. Ang kanyang salita, dito mo marinig ang kanyang salita sa mabuting balita. Kasi ang original ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng aral ni Kristo. Amen. Okay, hindi mo masama kung makaranas ang isang tao na nakita niya si Jesus, nagkaroon siya ng vision, nagsalita sa kanya si Jesus, hindi masama. Pero alam niyo, hindi mo na dapat hanapin palagi yun. Kung magpakita sa iyo ang Panginoon, salamat. Sa nakita mo sa nagkaroon ng vision, salamat. Kung nagkaroon ka ng audible voice na ang Holy Spirit ay nagsalita sa iyo, salamat.
Pero hindi dapat ka laging maghanap ng mga ganung bagay. Kasi ang Holy Spirit ay ang author, ang sabi ng Peter, siya ang nag-inspire sa mga sumulat, sa mga apostol na sumulat ng Bible. In-inspire nila ang mga lingkod ng Diyos, sina Apostol Pablo, na isulat ang salita ng Diyos para sa mga tao. Amen. Amen po ba? So ang author ng Bible, lalo na ang New Testament or yung mga tungkol sa mabuting balita, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. At kung bakit nasa atin ang Holy Spirit, ay upang maunawaan mo, sapagkat siya lang ang makapag-i-interpret ng totoo at maliwanag ng salita ng Diyos. Kung bakit ibinigay niya ang Espiritu Santo ngayon sa lahat, sa bawat isa, sa atin. Amen. Kaya ngayon, meron ka ng komunikasyon. Alam mo na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi ng hallelujah. Sapat na ang salita ng Diyos, sapat na ang ipinagkaloob ng Espiritu Santo para magkaroon ka ng katunayan at katiyakan na ang Diyos ay nasa iyo at ikaw ay pinagpala niya, ikaw ay mahal na mahal niya. Amen. Huwag mong mag-alala. Minsan isang araw, maaaring mangyari din sa iyo na marami pang ipakita ng napakaganda ang Panginoon. Pero hindi tayo lagi nakatingin doon. Alam niyo, ang religion kasi, maraming mga tao doon umaasa. Kaya naman, maraming tao nadadaya na kapag mayroong nagpapagaling, takbo. At pagkatapos ay basta nalaang naiwala. Sabi ng Bible, si Satanas man ay nagpapanggap din ng anghel na kaliwanagan para i-deceive niya ang tao. Pero tayo ay wala na sa pandaraya ng kaaway. Paano ka hindi madadaya? You shall know the truth, and the truth will set you free. Ano yung truth? Si Jesus ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Di ba malinaw na malinaw yun? Para huwag kang ma-deceive. Para huwag kang madaya. Sapagkat, sabi niya, maraming mga bula ang propeta ang darating. Marami ang espiritu ng kasinungalingan at pandaraya. Si Satan ay mandaraya, sinungaling. Di ba? He is a liar. Siya ang ama ng kasinungalingan. Para huwag magkaroon ng deception ng tao, huwag kang manangan na lamang doon sa mga himala lamang. Ang the best na magkakaroon din sa sabi nga ni Pastor Paul last Sunday na, hindi lang naman ng mga Pentecostal ang nagpe-prayer in tongues. Even yung ibang mga religion, di ba? Nagpe-prayer in tongues din siya. At meron din manifestation ng healing. Kaya, pag doon ka lang manangan, nadadaya ka. The best is salita ng Diyos. Pananampalataya sa salita ng Diyos. Para huwag kang madaya. Huwag kang, alam di ba nakaka-bless yung kanyang engineer na-share ko sa inyo yun eh, yung gusto ko pumunta sa Baguio. Ay nag-i-illustrasyon naman niya, yung papunta niya rito. Kasi text na text pa ako kakarating. Sabi ko, punta ka ng expressway going to Calamba. Pag-exit mo sa Calamba, nalis mo ang Startol lang. So, ang kanyang illustrasyon kasi ngayon, ay pinapakita niya na ang salita ng Diyos ay parang direction, mapa. Diba? Napakahalaga nito na ito yung maging guide natin. Paano gagawin nyo? Saan ang pupunta? Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng direction. And then, isa pa, i-sketch mo. Aliwa mo na sketch. Parang na rin itong sketch. And then, isa pa, kulang pa yan. At sabi ngayon nung pinagtatanong mo kung paano makakarating, kasi siya nakarating na. Ang sabi kasi ni Jesus,
ako'y nanggaling na sa Ama. Diba? Walang makaparoon ko sa mga kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya pinaka-the best at pinaka-ultima, kung sinabi niya, huwag kang mag-alala, binigyan kita ng direction, binigyan kita ng sketch, itinuro ko sa'yo, binigyan kita ng sketch, ang huli ito, sasamahan kita. Amen. Kaya Holy Spirit, kasama natin. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya ililigaw. Tanggapin mo ang the best na ginawa ng Diyos kung makita ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako'y paruroon sa Ama. Sapagkat kung hindi ako paruroon, hindi isusugo ang Espiritu ng katotohanan. Ano yun? Ang Espiritu Santo. Kaya maniwala tayo, lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, kung nanampalataya ng Kristo Jesus, tinanggap mo siya, siya binigay ng Ama, ngayon, ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo, nasa sa akin, nasa bawat isa sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi, mataas ang pinag-aralan ko, Pastor. Mahina ang IQ ko. Hindi yung IQ mo ang gagamitin mo. Ang ginagamit natin ang ating isip, ang guidance natin, ang nabibigay sa atin ng wisdom, ng kaunawaan, ay ang Espiritu ng katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Hallelujah! Malinaw po ba yun? So huwag kang mag-alala, magsaya ka. Kasi, paano malalaman ang katotohanan? Baka dinadaya tayo kung magtuturo. Hindi ka niya pamamayaan. So bakit ibigay ang Holy Spirit? Siya ang gagawin ng inspirasyon, wisdom. Makikita mo, lalago ka lang lalago sa pagmamalataya. Hindi dahil marunong ka, hindi dahil sa talino mo. Amen. Oo, binigyan tayo ng Diyos ng isip, pero binigyan tayo ng kaliwanagan ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nagulat yung mga tao. Di ba? Yan si ano? Ang tatay niya, karpintero. Bakit nagsasalita siya ng may karunungan? Di ba si Pedro? Di ba hindi mataas ang pinag-aralan niya? Bakit sila nagsasalita ng may karunungan? Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kong sabihin na, mababa lang ang pinag-aralan ko. Merong mga matataas at professional, hindi naiintindihan ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi meron lamang silang karunungan na sa kalibutan, pero wala silang karunungan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo, Hallelujah! Huwag kang mag-alala. Mag-e-enjoy ka. Hindi ang sarili mong karunungan ang gagamitin mo. Bagamat binubuksan mo ang isip mo, pero ang Holy Spirit ang tumutulong. Kapag talagang decide ng puso mo, gusto mo, interesado ka, ang Holy Spirit ang magpapaunawa ng lahat. O di ba, napakasarap? Enjoy ka. Hindi ka maboboring. Hindi ka maboboring at kung salita ng gusto mo. Napaka-ano naman ito, kapanalan, napakahirap. No, mag-e-enjoy ka dahil ang Espiritu Santo ang siyang nagawa sa bawat isa sa atin. Amen! Praise God. Kaya sabi niyan, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya ng Diyos sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Paano kung tinanggap si Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ka nabubuhay na kasama si Kristo? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nasa kanyang sapat na biyaya mula simula hanggang wakas. Colossians chapter 1, verse 22-23. Ano sabi dyan? Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Kaibigan niyo ang Diyos. Hindi niyo nakaaway ang Diyos. Kasi ang Diyos pag nakipagkaibigan, dahil kay Kristo Jesus, yun ay magpakailanman. Amen. Hindi na mawawasak yun. Hindi na mawawala yung pakikipagkaibigan mo sa Diyos. Sabi niyan, ginawang kaibigan ng Diyos na sa gayon ay maiharap niya kayong banal. Banal na po ba kayo? Amen. O, diba? Hindi tayo gumawa, no? Huwag mong hindi na lang yung ginawa. Ang gumawa kung bakit ka naging banal ay si Kristo Jesus dahil pinatawag ka na, nililis ka na ng dugo. Banal, walang kapintasan, at walang dungis. Wala ka namang kapintasan.
Kakaunti yung mga ang hirap tanggapin ng iba eh. No? Tandaan ninyo, wala kayo nung nung Wednesday ba yun? Yung tupa. Ewan ko, dito ba yun? Isa sa dami na natin yung puntahan eh. Kasi, pagdating ng Thursday, nagpunta tayo sa Mahada, para Bible study. Friday, sa bahay, sa G12. And then Wednesday, dito. So, minsan, sakto ba ito? Yun. Okay. Yung tupa, ang tinitingnan ng sacerdote. During Old Testament, ang mga Hudyo, para sa kanilang kasalanan, ang dala nila yung kayo, yung tupa. At ang requirements ay kailangan walang dungis, walang kapintasan. Kaya sa Sigilo, tingnan natin, baka meron kong kuwekong, baka may sakit sa balat, baka nanggalaga sa buhok, ang balahibo niya, baka may sakit, baka matamlay, kailangan perfect. Kung sinabing walang kapintasan, walang dungis, malusog, walang sakit, yun ang ihahandog. Kasi why? Kasi after na-inspection ng sacerdote, ang sacerdote ay nagre-represent sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung kasalanan, gano'ng karami ang kasalanan mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay ano ang ihahandog mo. Kasi kailangan ang ihahandog mo walang kapintasan, walang dungis. Kaya, pag nakita ng sacerdote, okay, pasado to, walang kapintasan, walang dungis. Ang gagawin ng naghandog, ipapatong niya ang kanyang kamay sa, halika nga, gawin natin yun. Halika, yan halika. Ikaw ang tupa. Luhod ang tupa. Ito yung sinner. Alam niyo ang titignan sa sacerdote, alam mo ako sacerdote, hindi yung kasalanan niya. Ang titignan ko, kung dinibuto. Kung wala siyang kapitasan. Kung ninipeg na. Kung mali lang yun. Huwag ka man. Ngayon, pag sinabi ng sacerdote na, okay, walang kapitasan, walang dungis. Ipatong mo yung kamay mo ngayon. Yan, papatong niya para yung perfectuhan ng tupa mag-transfer sa kanya. Tingnan niyo magaling po, tingnan niyo merong maganda dito eh. Yung kaperfectuhan nito kaya sinek up ng sacerdote ang handog na hayop kung walang pintas, walang dungis, sapagkat magta-transfer yung kaperfectuhan nito sa kanya. Ito yung sinner. At yun naman, sinner, yung kanyang kasalanan, yung sin niya, magta-transfer sa tupa. Kaya pag nag-transfer na, kukunin niya yung daga, papatayin niya para sa kanyang kasalanan. Kasi lumalabas ngayon na siya ang sinner at siya ngayon ay perfect na. Siya, patay ka na. Nakawin mo tumba. Okay, balik na. Thank you. Ano yun? Yun ay itinuturo si Jesus. Si Jesus ang perfect na handog para sa atin. At ang sabi ng Hebreo, ang kanya kaperfectuhan ang siyang naging daan para tayo maging malinis at walang kapintasan. Kaya kapag nanampalataya ka kay Kristo, ang kanyang inihandog, sabi ng Hebreo, ay minsan, once, ano ba? Para sa lahat, magpakailanman, forever. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y wala ng kapintasan? Amen. Wala naman kayong dungis? Amen. Sinong gumawa noon? Si Jesus. Wala kayong ginawa. Palapakan natin ang Panginoon. Pag naunawaan mo ito, lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng Colos 2:6-7, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Wala ka nang gagawin kundi laging magpasalamat sa Diyos. Kaya ang buhay ng mga Kristiyano, laging nagpapasalamat sa Diyos. Lalo na pag-araw ng linggo, hindi mo ipagpapalit. Bakit? Magpapasalamat. Walang makakapigil. Magpapasalamat sa Diyos.
Pag may nag-alok sa iyo, pag naunawaan mo, ha? Pag naunawaan nyo ang kagandahan ng ginawa ni Kristo, walang makakapigil. Hoy, meron tayong pasyan. Huwag ka na munang umating ng ano. Di ako pipigil. Mamasyal ka. Magpapasalamat ako sa Diyos. Amen! Hanapan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Hallelujah! Woo! Praise God. Maiintindihan mo. Ang pagpunta mo sa simbahan ay hindi obligasyon. Ang pagpunta mo sa simbahan, punong-puno ka ng pasasalamat. Alam niyo yung taong tinutulungan, ginawa mo na maganda? Wala! Saan mo pare? Pare, salamat! Pare, hindi na akong isda. Bakit? Pare, salamat. Pare naman po. Hindi pare, walang kwenta to. Sa ginawa mo karotin, sa ganyan ng tao, di ba? Pag ikaw naunawaan mo ang kagandahan ng ginawa ni Jesus, naging matatag ka, naging matibay ka. Maniwala. Hindi karugihan ang anumang ginagawa mo para kay Kristo. Ginagawa mo yun ng may pag-ibig. Amen! Sino ito walang dungis? Nasa kamay? Amen! Walang kapintasan? Amen! O, tanggap nyo na. Kasi hindi naman tayo gumawa nun eh. Amen! Kaya ang natataasin, no? Si Jesus! Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya sa ito, kayo banan, walang kapintasan, walang dungis. Ano yung sasabi ni Peter na, ingatan ninyo ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu nang walang kapintasan. Hindi ka magagawa. Paano may ingatan? Sa pananampalataya. Na lagi mong ilaangkin, ako'y walang dungis, ako'y walang kapintasan. Ang kagandahan nga nung lagi mong ilaangkin, pag may dumating na tukso, hindi ka basta-basta matatangay. Bakit? Wala akong kapintasan, wala akong dungis, ako'y matuwid na. Lagi mong inaangkin, ginawa ito ni Kristo Jesus, ako'y anak ng Diyos. Amen. At kung sakali mong ikay nagkamali, hindi ka matatangay doon na, wala na, hindi ka na matuwid. Hindi. Masasabi mo pa rin na ako'y walang kapintasan, walang dungis sa harapan ng Ama. Bakit? Kasi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Palapakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Ayan naman, tatapat tayo. At matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asa ng dulot ng magandang balita na inyong narinig. Ano sabi niyan? Huwag nyo daw, ito yung utos sa atin ito yung utos. Huwag ninyong pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Paano mangyayari na hindi mo mapapabayaan na mawala yung pag-asa mo na dulot ng magandang balita na narinig? Paano? Hello? Paano? Pastor naman, ipaliwanag mo lang, hindi, tinatanong mo kayo. Kasi bakit napakahalaga na alam mo na yung narinig mo ay pwede pa lang may narinig ka pero mapabayaan mo na mawawala niya ng isa o halaga sa iyo. Paano? Kapag narinig mo ito, lampas doon at hindi mo talaga iniingatan sa iyo. Alam mo iba yung binhi? Ang binhi nga kasi. Ito yun. Patungkol sa kaharian ng Diyos, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay patungkol sa isang magsasaka na may dalang binhi papunta sa taniman, pero ang ibang binhi nakasik sa daan, sa batuhan, sa dawagan, pero ang iba ay sa matabang lupa. Alam natin yung bato, dawagan, yung batuhan, nakinig, nagalak, tuwa pa nga eh. Pwede ka bang pag isinay ang mabuting balita, hallelujah! Masaya ka. Pero pag uwi mo, pag kailangan, sabi doon, ang dawagan ay yung dumating ang mga pagsubok, dumating yung mga kahirap, mga panghihiig, mga pagtitiis sa buhay, ay natangay at nawalan ng bisa yung binhi na tuwa ng ibon. Na ang ibon ay sinisimbolo kay Satan. Ang trabaho ni Satan, yung binhi na hasik sa iyo, huwag manatili. Kasi pag yung binhi ay nanatili, magsisibol yan, hanggang sa yan ay magbubunga. Ano ba ang karakter noong matabang lupa? Ang sabi doon, ang matabang lupa ay yung binhing nahasikan na ang kanyang puso ay may tintiman, may pagtitiis. Hanggang ang salita niya ay hindi niya iniaalis. Ipinaglalaban niya. Ano man ang pagsubok, ano man ang mga dumarating na mga tinatawag para mga kasibhayo sa buhay, hindi mo
iniiwan o hindi mo binabaliwala ang salita ng Diyos na nangsi sa iyo patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano nangyayari? Ang nangyayari, ito ay nagbubunga ng marami. Amen! So, paano, sabi, huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Paano? Huwag mong ipaaagaw sa dyablo sa pamamagitan ng ipinapakita niya sa iyong buhay, ang buhay mo. Ito ang problema mo. Minarinig kang hindi magandang balita, nakakatakot, huwag mong ipaaagaw yung binhi. Ang binhi ay salita ng Diyos patungkol sa kanyang kaharian, na ikaw ay matwid na ikaw ay pinagpala na ikaw ay ngayon ay mananagumpay na, pero ang ipapakita sa ng Diablo ay hindi ka mananagumpay, ikaw ay talunan. Pero ang problema mo, tinan mo pamilya mo, tinan mo utang mo, tinan mo, di ba? Yun ang ipapakita sa ng Diablo, pero huwag yung bibitawan. Ito yung ibig sabihin na huwag ninyong pababayaan na mawalan ng kamuluhan ang salita ng Diyos o ang dulot ng magandang balita na inyo narinig. Sabi mo sa iyo katabi, hindi mo ipaaagaw. Hindi mo ipaaagaw. Palapala natin ang Panginoon. Amen. Oo nga. Masaya ka minsan dito sa simbahan. Talagang masaya. At na-i-inspire ka. Pag na simba, aba, ito ko lang muna simbahan, yung aking problema, nawawala, pagdalapanan ko. Very good. Pero mas magiging very good na kapag ikaw ay umuwi na at kung ano man ang ma-encounter mo sa buhay mo, hindi mo ipaagaw ang binhi ng mabuting balita ang salita ng Diyos. Yun ang sikreto. At kapag ikaw ay naging matatag at matibay at naging buhay mo yan, hindi ako magtataka. Grabe ang mangyayaring himala sa buhay ng bawat isa ng mga mananampalataya ng Free Christian Church sa Santo Tomas. Amen! Hallelujah! Diba? Kaya huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Yun ang pagiging tapat. Yun ang ibig sabihin na magiging tapat. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita. Magandang balita ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig, pero mapalad ka, itinayag ito sa buong daigdig, pero mapalad tayo dahil naunawaan mo, napakinggan mo. Okay, makinig kayo sa akin. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay hindi majority is the winner. Bakit na kasimbahan na yan? Ito mas marami. Kung ano mas marami, ito ang totoo. No, nagkakamali tayo. Sapagkat sa Israel, sa mga Hudyo, kakaunti ang nanalig. Halos ni-reject nila si Kristo. Yun ang trabaho ng demonyo. Pero kung bakit ito ay tinawag na maging tapat ka, ay sabi niyan, parang ang talat ng nabanggit ay kaligtasan may kondisyon. Subalit ang tunay na pinanganak na muli ay hindi na maaalis sa ganitong kalalagayan. Ito ay pagtitibayin sa mga susunod sa pag-aaral. Sabi ng ating binasa, manatili daw tayong tapat. Di ba? Pero alam nyo, nasabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13? Kung tayo man ay hindi tapat, siya, sino siya? Si Jesus, ang Diyos, ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili o yung kanilang ginawang tipan. Ang Ama at si Jesus ay nagkaroon ng tipan para sa atin. Ang lahat ng mananalig ay may buhay na walang hanggan, matuwid, malinis, walang kapintasan, pinatawad. At yung ginawang inyo, hindi tayo tumarbaho. Ang nakipagtipan si Jesus para sa Ama. Kaya wala kang ginawa, ang gagawin mo lang, tanggapin mo lang. Amen. 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 Si Jesus ay naging tapat sa Ama hanggang kamatayan, sabi ng Pilipos o Ephesians o Philippians. Siya ay naging tapat hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya masisiguro mo na yung benepisyo, yung bisa ng biyaya, kahit sakali mong ikay, kung sakali mong ikay magkamali, hindi mo masisira yung pagiging matwid mo, yung pagiging malinis mo, yung pagiging wala ka ng kapintasan.
hindi mo masisira yung sa kanyang kriminal. Bakit? Kasi yung tipan, tapos na. At ang Panginoong Jesus ay nakipagtipan sa Ama para sa atin. Siya'y nanatiling tapat hanggang sa kamatayan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung tayo man ay hindi tapat, kung sakaling ang pananampalataya mo ay naagaw ng ibang bagay, may time na gano'n, maaaring sa tibiro ka magsulong at problema ng tangay ka, pero hindi ka tuloy-tuloy. Di parang hindi ka naging tapat, kasi hindi mo napanghawakan yung salita na yung napanghawakan, natangay ka ng problema. Kung sakali man, mananatili pa rin tapat ang Diyos. Naiintindihan niyo po ba? Bakit siya nanatili tapat? Kasi yung tipan ni Jesus sa Ama ay tapos na. At hindi mo masisira yun. Masisira sa kalas, hindi na niya masisira. Yung tipan ni Jesus at ng Ama, yung bagong tipan. Kaya yung magiging matwid mo, hindi mawawasa. Kung sakali man na dumating sa iyong buhay, Panginoon, hindi ako naging tapat. Pero sabi ng Timoteo, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. Okay. Hindi po ibig sabihin ito, pwede pala tayo hindi maging tapat, pastor. Hindi. Kung hindi, para makita mo yung kagandahang ginawa ng Diyos sa atin, natipahan ng mabuting balita. At lalo mabag-iilang sa kanya. Dahil wala ka nang makikita ang kagaya niya na ginawa niya, na kabutihan para sa atin. Amen. Lalo ka na maiilang. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, lalo mong aayusin ang buhay mo. Hindi para ikaw ay magbabad sa kasalanan at magbabad sa kawalang katapatan. Ang kanyang pagiging tapat, kahit tayo hindi tapat, inunawa niya yung ating kalalagayan habang tayo nasa mundo nito. Pero iyon ang magtutulak sa atin na lalo kang mapapamahal sa Diyos at lalo kang magtatari sa isipan, lalo kang magtapat sa Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi dyan, mag-iingat, Colossians 2, mag-iingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Mag-iingat tayo. Kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga ali-tuntunin na mundong ito. Mas binigitan pa ng mga tao ang paniniwala sa sabi ng kanilang mga magulang kaysa sinasabi ng mabuting balita. Amen. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag nilo sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Kinakailangan maging matatag tayo na palagi nakatutok ang ating pusong isipan sa aral ni Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ang kagalingan ay sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, wala na ang ibang paniniwalaan. Kaya minarinig ko iba, may nagpapagaling doon. At wala na akong ibang paniniwalaan na hulat kung hindi ang sinasabi ni Jesus na mangyayari at magaganap pagkatapos ng mundo ito. Ang pinakamahalaga, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Amen! Wala pa naman ng mga. Kaya mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag nila sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kung hindi sa mga tradisyon. Yung tradisyon, kaugalian ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundo ito. Yung mga nakasanayan nating takbo ng mundo ito. Kaya rin ang bansag sa mga apostol ng araw. Narito, ang mga taong bumabaliktad ng sanglibutan. Bakit? Kasi hindi sila umaayon sa flow o sa agos kung ano ang kalakaran ng mundo ito. Hindi masama ang kung ano modelo ngayon, magkalit ka, kung meron mga pampaganda, sige. Pero kung ang uso, at ang pinauuso na ay yung luwa ng kaluluwa mo, aba, huwag ka nang sumama dyan. Amen. Huwag ka nang sumama dyan. Ang samahan mo lamang, okay, kung maganda, maayos, pero hindi ka dadalhin at hindi dadalhin ang mata ng tao sa kahalayan, ay di, sumunod
ka sa uso. Kung meron mga magagandang mga pampagandang balat, okay na, sige. Hello? Pero ano ba yung tradisyon? Ano ba yung kaugalian? Yung mga prinsipyo na dadalhin at ilalayo ka sa aral ni Kristo. Amen. Hindi naman tayo yung para kailangan makababog mo, kailangan meron kang belo, kailangan, hindi. Sa Korinto kasi, kaugalian yun. Na kapag ka walang belo, ay prostitute ka. Ginawa naman pangkalahatan ng relihiyon. No. Pag-aralan mo kung bakit nung isinulat ni Apostol Pablo yun, may lambong ang ulo ng mga babae sa Korinto. Hindi naman lahat ng iglesia sinulatan ni Apostol Pablo. Sinabihan niya na magkaroon kayo ng lambong sa ulo. Maglambong ka sa ulo, baka malamigan ka. Lalo sa panahon ng Disyembre. Kailangan mo mag-sombrero. Pero dahil ang kaugalian sa Korinto, sa kanila, kapag ikaw ay walang lambong, ay parang ang babaeng mahalay. Prostitute. Kaya, masagwan sa babae, sabi nito sa mga ayon sa kanilang kaugalian. Hello? Kaya maunawaan mo, ang pinakamahal ka sa lahat, yung ginawa ni Kristo ingatan mo sa iyong puso. At huwag ka matangay basta-basta ng mga alituntunin na mundo dito. Nakuha niyo mo ba? Amen. Sige po, mag-makeup kayo at hindi po masama yun. Kung bagay sa iyo baka naman magmukha kang clown. Hindi ka pupunta sa birthday party. Mapagkamalang ikaw ay ito na ang clown. Sige po, gusto natin. Ano? Maganda po yung may make-up. Sabi ko nga, pidiyawat ako dito. May polvo ka ba dyan? Wala na lang yung... Hello? Kailangan natin maging maayos. Amen. Sana, alam ko, pauunawa sila ng Holy Spirit ng lahat ng mga bagay. Pero kailangan natin magpakatibay sa pananampalataya at maging maayos sa buhay. At hindi ka basta-basta makakakaya ng iba't ibang mga prinsipyo at alituntunin o salit-salit-sabi. Amen. Naniniwala ko, kapag ikaw'y Kristiyano, hindi ka na magtatangay ng puso. Yung pinto mo kasi, kaya naawa ako doon sa ano, nakagastos nun, binas ang pinto, inilipa. Sabi ko, ako naman. Yun ang isang halimbawa ng tradisyon. Amen. Hindi tayo patatangay doon. Ang pagpapala at tagumpay natin ay hindi sa pinto, sa lokasyon ng pinto. Ang masama kapag ang pinto nasa bubong. Yan ang masama. Pero yung ang pinto mo kasi mula sa sikat ng araw, ay baguhin mo. Ay hindi na nagula kasalanan ng tagumpay ng buhay. Ang tagumpay ng buhay ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen! Hallelujah! Praise God. Napakasama sa tabi, napakabuti ng Diyos. Tayo po kayo magkaibigan pa. Baka mamaya ay pwede niniwala sa puso yung pastor. Hindi ka ba magkaaway na tayo ngayon? Magkaibigan pa po ba tayo? Amen. Okay. Kaya sabi niyan, mag-ingat. Sa talata ito, sinasabi ni Pablo ang pagkahulog mula sa katuruan ng biyaya. Paano makahulog sa biyaya? Yan ang nangyayari. At bumalik sa katuruan ng karnal na relihiyon. Ito ay katuruan na ang ginagawa ay ang pagtitiwala sa sarili at hindi na kay Kristo. Ang puntos dito ay hindi si Kristo ang nagbago ng kaisipan, kung hindi ang tao. Nakuha niyo po ba? Ano nangyayari? Ang tao, ang isip nila nakatuon sa kanilang sariling kaparaanan at hindi sa ginawa ni Kristo. Sabi ng tao ay maaaring nasa pagtitiwala sa Diyos, subalit lumipat sa paggawa sa kanyang sariling kaparaanan. Mula sa pamamahinga tungo sa pagsusumika. Kung ang mga ito ay mangyari, ang Diyos ay nananatiling mapagbiyaya. O diba? Ang Diyos nananatiling tapat. Kung sakali man mayroong Kristiyano, tinanggap si Kristo, parang yung mga taga-Galacia, tinanggap si Kristo sa pasimula, may galak. Pagkatapos bumalik ulit sa kautusan, malungkot si Pablo. Pero oo, ligtas sila. Kaya lang,
yung buhay nila maaapektuhan, nalaglag sila sa biyaya, ibig sabihin, hindi sila bumalik sa kawalang kaligtasan. Ligtas sila, pero habang nabubuhay, apektado yung kanilang buhay dahil umalis sila sa paniniwala sa bisa ng ginawa talaga ni Kristo Jesus sa kanilang buhay. Kundi bumalik muli sila sa kanilang dating katuruan. Kaya sabi niya, ang Diyos na natin magbiyaya. Subalit hindi na mararanasan ng tao ito ang biyaya niya. Ibig sabihin, habang nabubuhay. Sa dahilan nagsimula na siya magduda sa kanyang tunay na pagkatao, tumigil na rin sa pagkilos kung ano ang tunay na dapat gawin bilang anak ng Diyos. Napakahalaga, alam mo, kahit ikaw nasa lupa pa ito, na ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay matwid, ikaw ay malinis, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, sapagkat ikaw ay matwid. Dahil ang pagpapalain lamang ng Diyos na kanyang biyaya ay yung lumalakas sa pagkamatwid. Kung nasa pagkamatwid, sa pagpapalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Ano ang itinuturo ng relihiyon? Na ang tao ay hindi... Tama ba yung Miloseon? Hello? Kasi kami ko. J-Wine to eh. Tama po? Okay. Ano ang itinuturo ng relihiyon? Na ang tao ay hindi kumpleto at may kakulangan at kailangan niyang gumawa ng may pagsisikap upang makuha ang wala pa sa kanya. So, ituturo na rin ninyo, hindi ka pa kumpleto. Kailangan mayroon ka pang gawin para dumating sa iyo ang blessing, dumating sa iyo ang tagumpay. Ano? Subalit sinabi ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 10, ano sabi ng Colossians chapter 2 verse 10? Kaya't kayo'y ganap na. Sabi mo sa iyo katabi, ganap na. Hello? Naintindihan mo yung ganap na, wala kang kulang. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka kulang. Daluhin mo, para maintindihan, hindi ka kulang. Natawa ko lang mo kayo. Hindi ka kulang. Sapagkat kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipagkaisa sa Kanya. Dahil sa pananampalataya mo, nakipagkaisa kay Kristo sa ginawa niya, na kumpleto ka na. Hindi dahil sa ating ginawa. Yun ang maganda niya sa biyaya. Hindi ikaw ang gumawa ng pagkakompleto mo. Na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Naiintindihan niyo ba yun? Lahat ng kapangyarihan. Kompleto ka. Nasakop kasi nung kompletuhan mo eh. At ng authority. Pero ang authority, kaya yung demonyo, kaya mong utusan, psst, labas! Nauso ngayon dito, psst, labas! Kaya yung anak ko, nung may gusto kong bumili lang, psst, labas! Binibiro ko lang siya. Hello? Lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ano sumunod? Itinuturo ng relihiyon na kailangan mong magsisi at magpakabuti. Subalit sinasabi, Colossians 2:13. Ano sabi ng Colossians 2:13? Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Dati, patay tayo sa kasalanan. Kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan. Tayo yun, hentil na hindi nasasakop ng kautusan. Ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sabi ko sa iyo katabi, buhay na buhay ka na. Talagang makipuya, humihinga ka ako, wala yung sakit patay na. Hindi po, ang tutukoy na buhay dyan ay yung espiritu mo. Dati ang ating espiritu patay sa kasalanan, pero ayon ay buhay. Amen. Amen. Ang buhay mo, lagi kang masigla. Hindi ka na papatay-patay naman ito eh. Sabi siya katabi, hindi na ako papatay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinatawag na niya. Kayo mga ito, ninasarap na kung saan ibinuhay ng Diyos sa kasama ni Kristo. Pinatawag niya ang ating mga kasalanan. Sinasabing ng relihiyon na ang Diyos ay may nakalaang biyaya sa atin kung tayo ay gumagawa ng kabutihan. Yun ang sabi ng relihiyon. May nakalaang biyaya kung tayo ay gumagawa ng kabutihan. At inilalagay tayo sa kautusan kung tayo ay nagkakasala. Subalit sinasabi sa Colossians 2:14,
Ano sabi ng 14? Ang taawahan na. Ito pala. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Ito yung kautusan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ano yung mga alituntunin na naisulat? Yun yung sa kautusan. 10 utos at kung ano-ano pa yung mga nasulat sa parchment. Alam niyo yung 10 utos na nasulat sa tapyas ng bato. Sa Korinto, malinaw na yung tapyas na bato, 10 utos yun. At yung mga nasulat sa parchment, huwag kang hihipo, huwag kang ganito. Kapag ikaw ay may sakit, hindi ka pwedeng lumabas, makasalapunga sa publiko. Kailangan, pag ikaw ay may ketong, doon ka sa isang lugar, doon kayo. Hindi ka pwedeng lumabas. Kaya alam niyo yung babaeng inaagasan, bawal sa kanya nakasalungo sa publiko. Kasi may sakit siya, inaagasan siya. Kaya siya nanginginig. Dahil pag nalaman ng mga tao, naku, babatuhin siya hanggang sa kumatayo. Dahil marumi siya, itututuloy siyang marumi. Kaya nung nahipo niya si Kristo, siya gumaling. Nanginginig siya. Okay, tutuloy natin. Ang ebanghelyo ng langit ay higit na mabuti kaysa sa relihiyon sa lupa. Ang relihiyong ginawa ng tao ay magpapaniwala sa kanila na kailangan nilang magtiwala sa kanilang sarili na siyang nagpapabagsak sa kanila. Kung hindi nagtiwala sa sarili mo na ikaw ang gagawa, ito ang magpapabagsak sa iyo. Tapos, ang sabi niya, subalit ang mabuting balita ng biyaya ay nagbibigay ng inspirasyon sa tao na ang Panginoon ay nagwagi na at hindi siya kailanman mapapabagsak. Amen? Amen. Wala naman katagumpay kay Kristo Jesus. Kasi alam niyo yung tipan, ito lang nilagay sa inyong puso at isipan. Tinapos na yun ni Kristo Jesus ang tipan. Natapos niya. Kaya wala na makakapagpasira o makakapagpapabagsak noon. Kaya yung tinanggap mo na ginawang tipan ni Kristo Jesus Ama, hindi na yan maibabagsak ni Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hebrews 7:25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil dito, dahil sa ginawa ni Jesus, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya yung pagkabuhay ng muli ni Jesus, ito yung matibay na ikaw ay secure na hindi na maibabagsak, hindi na masisira. Yung tipan na ginawa ni Jesus sa Ama para sa atin. Kapag tinanggap mo yun, yung tipan na yun, ay masisiguradong ikaw ay ligtas. At kung meron pang lalapit, hindi siya kapos. Ay, tama na. Para pagkabarko, ay, hindi na kayo pwede sumakay. Ito na, turo na kami. Hindi, walang limitasyon. Sa lahat ng gustong sumakay, sa kaligtasan na ginawa ni Kristo Jesus, sila ay maliligtas. Amen. Walang limitasyon. Ganon kalawak, ganon ang kapangyarihan ng ginawa ni Kristo Jesus. Kaya ngayon ikaw ay ligtas na. Hindi ka na pwede, ay baba, hindi ka pwede dito, baba. hindi ka na pwede paalisin. Hindi naman. Bakit? Ikaw ay ligtas na. Amen. Okay, palakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. May ibang katuruan sa Ebanghelyo na ang magsasabi ng kaligtasan ay tungkol sa pag-iwas na mapunta sa impyerno at upang mapunta sa langit. Ang katuruan ito rin ay nagnanais na ang mga mananampalataya na maniwala na ang mundo ay isa lamang lugar upang hintayin ang walang hanggang buhay. Nasa atin na ang buhay na walang hanggan. Ang nangangaral na ang kaligtasan ay mararanasan lamang sa susunod na buhay o sa kabilang buhay ay ninanakawan ang mga tao. Kapag doon mayroong mangangaral, ninanakawan niya. Kapag naturo niya ay ang kaligtasan mararanasan mo lamang doon sa buhay na walang hanggan. Ninanakawan niya ang mga tao sa mga benepisyo ng kaligtasan habang sila'y nabubuhay pa. Kaligtasan pisikal, proteksyon, kagalingan, at iba pa. Amen. So, ibig sabihin, kapag meron nagtuturo na doon sa langit, doon, nararanasan mo na yung buhay o ano,
Yun, ninanakawan niya ang tao noong tunay na kagalakan at kabuuan ng kaligtasan. Na habang narito pa sa lupa, kaya sinabi na lupa man ay langit labing. Yung panalangin na itinuro ng Panginoon na dumating nawa ang kaharian mo kung papaano sa langit, gayon din dito sa lupa. Ito'y nangyari niya sa ating ngayon na mga nananampalataya sa ginawa ni Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos na sa akin ang kanyang kaharian. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At ang katotohanan ng Panginoon, walang ilang kalasa ay ang kaharian ng Diyos. Grabe. Nagmamanifest lang ang biyaya ng Diyos sa pananampalataya. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ang bawat bagay ay mabuti. Noon ay walang sakit, walang problema, walang hirap, diba? Lahat ng masamang bagay ay bunga lamang ng kasalanan. At kung ang pagsasakripisyo, kasi nito, kung ang pagsasakripisyo ni Jesus, ang ating pagligtas, ay lunas, kasi ito, sa lahat ng epekto ng kasalanan, ha? Kung yung daw ginawa ni Jesus ay lunas sa lahat ng epekto ng kasalanan, nasabi niyan, nakatitiyak tayo na ang kanyang pagliligtas ay gamot sa lahat ng mga epekto ng kasalanan. At kung ito ay hindi nangyayari, ang ginawa ni Kristo sa krus ay hindi masasabing natapos na. Oo nga naman. Kung talagang dahil ang ginawa ni Kristo Jesus ay para wasakin ang bisa ng kasalanan. Ang sabi kanina, ang epekto ng kasalanan, kahirapan, sakit, at iba't ibang mga sumpa. Kung ang bisa ng ginawa na sakripisyo ni Kristo Jesus ay talagang parang lunasan ang epekto ng kasalanan, so ibig sabihin, maaangkin ng mga sumampalataya kay Kristo Jesus ang kagalingan. Amen. Hindi lamang ikaw ay may buhay na walang hanggan. Habang ikaw ay nabubuhay sa lupang ito, kaya kung bakit sinabi sa Romans chapter 5, sila ay maghahari sa buhay na ito. They shall reign in life. Ano na ibig sabihin nun? Hindi yung hari na ikaw yung hari na walang lalaban sa iyo. Kundi yung sumpa ng kasalanan, kahirapan, kamalasan, mga kasighayuan, wala nang bisa sa iyo. Hindi yun maghahari. Kung sakali mo nakikita mo na ikaw ay galing sa kahirapan, galing ko buhay mo, wala nang pag-asa, maaangkin mo na ngayon dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, dahil yung epekto ng kasalanan, makakawala ka doon. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi na, hallelujah! Naiintindihan niyo po ba yung kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus? Kung bakit nagkakaroon ng pag-asa? Pastor, lubugan mo sa utang. Kahit yung mga anak ko, hindi nila kaya bayaran. Yun. Pag tumingin ka sa natural. Pero pag tumingin ka sa ginawa ni Kristo Jesus, may mangyayari. Amen. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Iniriyan ni Jesus ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga tanda, himala, kompletong kagalingan ang ibinigay niya sa mga taong pinagaling niya. Ang maging ligtas ay nangangahulugang kompleto, ay yung ganap na. At sinabi rin niya na gagawin din ng mga sumasampalataya sa Kanya ang ginawa niya sa lupa sa pamamagitan ng hindi sa pilitan. Hindi ka pipilitin. O, humayo ka. Mag-swimming ka. Para masabi kay Christian. No? Magkukusa ka. Dahil, alam niyo ang tao, kapag meron siyang naranasang maganda, hey, alam mo, ganda naman doon, punta kayo. Halimbawa, hindi mo alam kung halimbawa ay senior citizen. Ay, hindi mo ba alam? Ibabalita mo yun di ba? May ibinibigay sa munisipyo, sa mga senior citizen. Magkano? 100. Di ba? Pag-iin mo ka, pupunta ako. So, yung pagsusolving mo, hindi ka sasabalita. Yung pag ikaw alam mo na meron kang authority, palayasin mo sa mga espiritu, gagawin mo yun dahil hindi ka napipilitan. Dahil nananampalataya ka na kaya mo palayasin ang mga espiritu. Magsosopi ka dahil sa tunga mo, sa anak mo. Hindi yung parang mag-house to house tayo. Hindi mo napipilitin ang mga mananampalataya. Magpupusa na sila. Ibabalita nila ang mabuting balita dahil nararanasan nila ang tagumpay ng kagalakan. Hindi mo na sila pipiliting magpasalamat sa Diyos sapagkat mauunawaan nila na talagang dapat purihin at pasalamatan ang Diyos.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Ang sabi diyan, kung di upang tawagin tayo para sa masaganang buhay na karapat-dapat sa atin, tayong mga ligtas na ay dapat ipakita ang kapangyarihan ng kaligtasan sa mga taong may sakit at mamamatay na. Ang kaligtasan ay hindi malayo pa kung hindi ito ay ngayon. Ngayon ang oras ng pabor ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Ano ka? Wala. Okay. Basahin ang Bible. Philippians, dito tayo magwawakas. Naku. Bakit gano'n? Malapit na pala. Hindi pa rin. Philippians chapter 2, ano sabi ko? Verse 10 hanggang 13. Basa, Philippians chapter 2, verse 10 hanggang 13. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay naninig luhod at sasapatun pala. Chapter 2, verse 12, 13. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ito yung sinasabi ko kanina. Nang ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay tumulay o napalipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Bagamat tayo ay may buhay na walang hanggan, marami pa rin mga haharapin o mga challenges o mga pagsubok sa mundong ito. Ang pagpapakilos ng iyong kaligtasan ay nangangahulugang tanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko, ang pagpapakilos, gusto mo maranasan ang kumilos sa iyong buhay, ang ginawa ng Panginoon, ay nangangahulugang tanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang biyayang kailangan mo ngayon, imbis na ikalungkot mo, ngayon. Ang biyayang kailangan mo ngayon, kunin mo ang regalong ito sa iyo upang baguhin ang maling nangyayari sa iyong buhay. Kung meron ka nakikita mo na maling pangyayari, mga sitwasyon na hindi maganda, kailangan mo tayuan sa pananampalataya. Sabi yan, ang biyayang kailangan, kunin mo ang regalong ito sa iyo upang baguhin ang maling nangyayari sa iyong buhay. Sabi, kunin mo, ipabuhay mo ito. Imbis na ikalungkot mo ang resulta na sinabi ko, halimbawa, may sinabi ang doktor tungkol sa iyong kalusugan, mamuhay ka sa sinabi at ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Mamuhay ka sa sinabi at ginawa ng Diyos. Ano sinabi? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat, kayo ay umaling. Amen? Imbis na ikalungkot mo, sabi dyan, ito ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu. Ang paglakad sa pananampalataya kaysa sa nakikita at nararamdaman mo, naoobserbahan mo sa paligid. Magtiwala sa lahat ng kanyang biyaya sa oras ng iyong pangangailangan. Amen. Kung mayroong mga pangyayari sa buhay mo, sakit, kahirapan, utang, huwag kang matangay mo at lalo mong hawakan at panampalatayanan na may ginawa na si Kristo sa iyong buhay. Amen? Bakit tayo hinihikayat ni Pablo na gumawa sa ating kaligtasan na may takot at panginginig? Hindi po ito contradiction. Sapagkat ang pananampalataya ay mapanganib at mapangahas. Ang pananampalataya ay kadalasan taliwas. Ito yung dahil kung bakit mapangahas o parang mapanganib. Bakit ito mapanganib? Taliwas sa ating nakikita at naririnig. Kasi nasanay tayo ng kung ano nakikita mo, yun ang totoo. Kung ano naririnig mo, yun ang nangyayari. Dapat ang paniwalaan. No! Huwag tayong matangay. Hindi masama ang pandinig, hindi masama ang pandinig. Pero kapag ito ay nagbibigay sa iyo ng impormasyon laban sa ginawa ni Kristo Jesus, huwag kang patangay dito. Kaya dapat tayo may panginginig. Kailangan mong magsumikat na makapasok sa kanya kapahingahan sa kabila o sa gitna ng iyong problema. Amen! Napakahalaga po ito. Pag mayroon kang problema, lalo, kaya ito sabi parang mapangahas, parang aangkinin mo, parang
Kasi parang si mga ulo mo kasi, di ba? Nararamdaman mo, may sakit ka, sabihin mo, magaling ako. Nakikita mo, naghihirap ka, palulog na ang buhay mo, makakaahon ako dito. Bakit? Anong isasasin mo? Pinaniniwalaan mo ang tinapos na ginawa ni Kristo Jesus na yung bisa ng kasalanan wala ng epekto at hindi mo tatagumpay sa buhay natin, sa buhay nito. Kung bakit itong pananampalataya, mapangahas. Dahil hindi ba yung mapangahas? Yung parang mapanganib. Bakit? Eh kasi magpapadalangin ka sa isang gagawin ka na. Bakit? Anong pinanampalataya mo? Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Kaya yung babae nanginginig ang buhay niya. Kaya dito, yung pananampalataya may takot at may panginginig, hindi ibig sabihin matatakot ka na takot na parang yung sinasabi. Hindi nagkukontrahan sa salita ng Diyos. Pero ito yung ibig sabihin ng may takot at may panginginig. Amen? Amen. Kailangan mo magsumikap na makapasok sa kanyang kapahingahan sa gitna ng problema at pagsubok. Subalit sinabi rin ni Pablo, ituon ninyo ang inyong mga mata kay Jesus sa kabila ng inyong takot sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Sige, nasa po ito. Sige po, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 3. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 3? Dito po ang sabi. 1 Corinthians chapter 2 verse 3. Ang sabi dito, kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa iyo. Bakit? Kasi nilalabanan niya yung mga nakikita niya, narinig niya. Naunday na ba yung takot at panginginig? Hindi po yun yung takot na parang sa luhang tipan na kaya kasusunod ay dahil sa takot ka na baka mangyari yun. Hindi. Ang pinaglalabanan mo kasi dito, yung natural na nakikita mo sitwasyon na gaganap at nasa saksiyan mo sa iyong kapaligiran. Amen. Amen. Kapag yung anak ay may sabi, malala ang sakit, parang ang hirap yata parang sinundakan siya. Kaysa sinasabi ng doktor, hindi masama ang pagpapakdoktor. Hindi masama kung anong sabihin ng doktor. Pero dito mo gagamitin ang iyong pananampalataya na may takot at may panginginig. Lalabanan mo yung natural na may mangyayari dahil tinapos na ni Kristo Jesus. Palakpakan mo lang. Sabi na, hallelujah! Baik, natin ito ngayon. Praise God.